Ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-Vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong batas na nagbibigay sa kanya ng emergency power upang suspendihin o bawasan ng excise tax sa langis. Sa ilalim ng Republic Act No. 12316, maaring ipatupad ang suspensyon ng pagbabawas ng buwis kapag umabot na o lumampas sa $80 kada bariles ang presyo ng Dubai crude oil sa loob ng isang buwan. Batay sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee at koordinasyon sa Department of Energy. Maaari lamang itong tumagal ng hindi higit sa 3 buwan at mananatiling epektibo hanggang December 31, 2028. Inataasan din ng batas na mag-ulat ang Pangulo sa Kongreso ukol sa epekto nito sa presyo ng langis at inflation, habang obligado naman ang mga kumpanya ng langis na magbigay ng datos sa Department of Energy. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pang mga balita, nagbigay ng pagtiyak ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat ikabahala ng publiko ang pagdeklara ng National Energy Emergency dahil hindi ito saklaw ng pangkalahatang emergency sa bansa. Ayon naman sa Pangulo, limitado lamang ang deklarasyon sa sektor ng enerhiya, partikular sa supply at presyo ng langis na apektado ng tension naman sa Middle East. Ipinaliwanag niya na isa itong hakbang upang mas mapabilis ang aksyon ng pamahalaan, kabila ang mas madaling pag-aangkat ng langis at mas maayos na koordinasyon ng mga ahensya. Binigyang diin din ng Pangulo na isa lamang itong precautionary measure upang paghandaan ang posibleng epekto ng pandaigdigang krisis at hindi dapat magdulot ng panik sa publiko. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita mga ka-Vibes, inihayag ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na handa ang ilang telecommunication companies na ipatupad ang posibleng pagban sa roadblocks o kapag inatasan na ng pamahalaan. Ito'y kasunod ng pagkikipagpulong ng CICC sa mga telco kaugnay ng mga umano'y panganib at iligal na aktibidad sa loob ng platform, lalo na sa mga menor de edad. Nagbigay na rin ng 15 araw na palugit ang ahensya sa roadblocks upang makipag-ugnayan sa pamahalaan at magbigay ng paliwanag kung bakit hindi ito dapat ipagbawal sa bansa. Babala ng CICC, kung hindi tutugon ng kumpanya, isusulong nito ang paghigpit o pagban ng gaming platform dito sa Pilipinas. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At iyan mga ka-Vibes ang buong kalipunan ng ating mga pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.